Magandang araw po sa inyo mga giliw na taga-pakinig or taga-sunod. Dito ang ating bagong sports channel na walang iba kundi ang Trust Talk TV. Alam nyo, itong bagong channel na ito talagang exciting kasi nga dito tatalakayin natin ang mundo ng sports, especially basketball. So, ako nga po pala ang inyong lingkod, si Noelong Kingko. At syempre, may isa akong partner dito. Ang partner ko dito, isang malupit na PBA player, na dating PBA player, isa siyang membro ng 48th greatest player, ating MVP. So, hindi ko na patatagalin pa. Without much further ado, ito na, ang nag-iisang Spider-Man ng PBA, walang iba kundi si Arwin Santos. Hello! Kumusta po kayo lahat dyan sa mga sulok-sulok ng kamunduhan? Ingat po kayo lagi. Ito po, nandito ang aking partner, aking ka-FTU Tamaraw, na si Noelong Kingko. Pare, kumusta? At saka gusto kong batiin, gusto ko rin i-flex ang ating bagong podcast. Itong Triple T, ang Trust Talk TV Sports Channel. Sana patuloy kong suportahan ito. Kwentuhan lang, puro good vibes, wala pong bad vibes. Okay? At siyempre, kaya po ako nandito ngayon, dapat ka-co-host ko yan pareho kaming co-host nitong partner ko Kaya lang ako buena mano. So next namin, abangan nyo yung mga celebrity na may invite namin dito sa aming podcast na Trust Talk TV. Partner, marami yung nakakamiss sa'yo sa paglalabas, especially siyempre, ilang taon ba naman? 15 years, 16 years kang nasa PBA. Ngayon, hindi na nila nakasaksihan ng isang Arwin Santos, no? Ngayon, pare, kagaya na sinabi mo, ikaw muna ang guest, ako muna ang host nito. Pero susunod na linggo, dalawa na tayo. So, ang unang tanong, partner ko, after 5 months ng retirement, ano na ang ginagawa o pinagkakaabalahan ng isang Arwin Santos? 5 months na pala, kala ko tagal ko na nagretiro 5 months pa lang pala. Alam mo, sobrang fresh pa rin sa akin, at sobrang nagpapasalamat ako na nakapag-retire ako. Kaya thank you ulit kay Boss Ramon Ang at saka kila Boss Alfrancis Chua, Boss Robert, at sa San Miguel, sa lahat ng fans ng San Miguel. Thank you sa lahat ng suporta. And ngayon, so far partner, ang pinagkakabalaan ko, ako ngayon yung hatid sundo sa mga bata, sa mga anak ko, magkaroon ako mahabang time sa family. And at the same time, siyempre, yung mga maliliit na negosyo natin, na inaasikaso na din yun. And then, yung pagbabasketball, hindi pa rin nawawala yan, pare. Yung kondisyon, para maging fit pa rin tayo. At the same time, kahit hindi tayo athlete, wala tayong liga ngayon, kailangan maging fit pa rin tayo. Diba? Yung retirement mo ba na to, pare? Biglaan ba to or talagang nakaplano? Ano bang talagang nangyari dito? Bigyan mo naman kami ng summary na nangyari dito. Kumbaga, ano ba to? Biglaan na lang nangyari kasi marami nung time na yon nagtatan ng mga usap-usapan si Arwin Santos, babalik pa ng San Miguel, maglalaro pa ng isang conference or isang taon, and then all of a sudden, bigla nung May 1, retirement ceremony kaagad ng jersey mo. So, paano ba nangyari doon, partner? Mahabang istorya pero to make it short the story, sabihin na lang natin, kailangan na lang natin respetuhin kung anong desisyon ng management. Sabi ko nga sa'yo, pare, ako yung taong huwag na natin tingnan yung nawala. Importante yung pumasok, yung nagkaroon, na kahit pa paano, na-retiro yung jersey natin. Alam mo naman, pare, ang hirap-hirap at iilan lang din naman ng mga players na nire-retiro ang jersey. So sa akin, isang malaking blessing na yun. Alam naman ng San Miguel na talagang gusto ko pa makapaglaro noon. Makasama sila Junmar, yung former team ko, at yung mga coach doon. Pero ganun talaga, kailangan natin respetuhin yon. At the same time, masaya pa rin ako, thankful pa rin ako, healthy pa rin tayo. Kaya sinasabi ko nga, sabi, pag may nagsara ng pinto, may magbubukas ng bintana, hindi natin alam. Pero ako,
na-enjoy ko naman yung life ko so far dahil yun nga, yung family, tapos nakapagbakasyon na rin at the same time, tapos laro pa rin ng basketball. Okay naman. Sa hinaba-haba ng karera mo sa paglalaro ng basketball, especially sa PBA, ano para yung pinaka-namimiss mo being a professional basketball player? Namimiss, siyempre, yung makapaglaro sa finals. Kasi alam mo yun, iba pagka finals eh. Kumbaga yun yung parang harvest ka ba ng mga tinanim mo, yung mga sinakripisyo mo, mga pinagpaguran mo o hindi. Kasi hindi pwedeng parehong team mag-harvest. Di ba? Isa lang mag-harvest. So nakakamiss yun. Pero again, babalik pa rin ako kung ano, doon sa point na kung titignan mo yung career natin pare, sobrang blessed pa rin tayo. Naka 9 times champion tayo. Marami tayong achievements na na-achieve. Doon pa lang nagpapasalamat na ako Kung hindi talaga binibigay sa iyo yung hindi ibig sabihin hindi talaga para sa iyo yun. So, I always look the good side na lang. Kung ano yung meron, kailangan ipagpasalamat pa rin natin yun. Partner, may tanong ko lang, dito pa rin muna tayo sa basketball career mo, no? Sa dinami-dami ng magagaling na coaches na naging coach mo, sino yung masasabi mong pinaka nag-excel ka sa sistema at bakit? Oo, magandang tanong yan, no? Marami ako magaling na coach, pero gusto ko banggitin din sila, di ba? Sila Coach Koy, si Coach Bert, si Coach Ato, si Coach Alan Trinidad, sama na rin natin. Si Gob, yung huling naging coach sa MPBL, si Tatay Delta, si Bo Perasol, Coach Leo, si Coach Yeng, si Coach Chot, naging Chot Reyes, naging coach ko rin. Pero pinaka nag-excel ako, alam mo kung kanino, kay Coach Yeng Giao. Talagang ibang klase magbigay. Anong storyang Yeng Giao mo? Kasi di ba si Coach Yeng naging coach ko rin nung nasa Air 21 kami, magkasama kami sa Burger King. Burger King. No? Oo, tsaka naging coach ko rin siya sa national team. Ibang klase magbigay ng kumpiyansa, pero pagka nagalit talaga sa'yo, masama laro mo, makakarinig ka talaga ng malupit sa kanya. Pero ang maganda sa kanya, hindi yun personal. Hindi kanya pine-personal doon. Ganun lang talaga siya. Kaya gusto ko yung pagkatao niya, yung mga style niya bilang pagko-coach. Kasi hindi mo naman mababase yung kahit pa mura ng mura. Kasi si coach mapagmura talaga yan pagka game lang. Pero pagka yung naalala ko pagka may team building kami, para rin siyang player nakikisama, nakikipag-inuman, nakikipagbiruan. Masarap kasama, wala akong masasabi. Si Coach Yeng talaga. Partner, tapos na tayo sa nag-excel ka na player sa mga coaches, di ba? So sinabi mo kung kanino ka pinaka nag-excel. Ngayon naman para hindi naman sa mga locals. Ang gusto kong itanong, sino naman ang paborito mong import na nakasama mo? Import. Siyempre, yung unang nagbigay ng championship sa amin, no? Si Grandi. Kaya lang, namatay na siya. Rest in peace, wherever you are, my man. Yung si Anthony Grandi. Anthony Kasi Grandi. siya yung unang champion. Siya yung unang nag-champion kami. Ang ganda ng nilaro niya, laki ng itinulong niya sa team namin. Tsaka first champion ko yun sa BBA na ang head coach si Coach Ato Agustin. Kalaban namin ng complete package na token text. Diba, ang lakas nun. Sila Jimmy Alapag, naglalaro pa ng mga time na yon. Ayun, si Anthony Grandi. Tapos sumunod si Charles Rhodes. Charles Rhodes. Si Charles Rhodes kasi mabait si Charles. Kuwela. Simpleng-simple. Tapos
si Arizona Reed. Si Dex Ah, Wells, pare, paborito mo ba? Sino? Si Dex Wells. Des Wells. Walang niya. Si Des Wells, mabait naman yan eh. Mabait naman si Des Wells eh. Ewan ko, may nakasama kasing medyo ano eh. Parang may tama. Kaya nahawa. Pero sa'yo, partner, talent-wise, sino yung para sa'yo lahat na to, nakalaban or nakakampi na import? Para sa'yo, sino ang pinakamagaling na import na nakita mo? Nakalaban mo man yan or nakakampi mong import during your 16-year career sa PBA? Sino ang Justin pinakamagaling na import Brownlee, para sa'yo? pinakamagaling sa kalaban. Okay? Pero marami kaming nakalaban, like naman dyan yung isang NBA player na si Jones. Talaga nahirapan din kami doon. Kahit magaling na yung import. Oo. Kahit magaling na yung import namin na si McCall, talagang malaki na, NBA caliber talaga. Para sa akin, magaling talaga, magaling yun si Jones. Terrence Jones. Oo, magaling yun. Si Terrence Jones ng Token Dex. Pero si Brownlee, siyempre, ang maganda sa kanya, nakabisado niya na yung pagka mga same height niya, nahihirapan talaga. Sayang kung si Deswell sana, yun, magtatapat yun. Iba, mas magaling yung Deswells kung tutusin eh. Na nakita ko nun. Pero iba eh, experience na rin si Brownlee, iba. Iba rin si Brownlee. Sabi nga nila, iwanan muna natin saglit ang basketball. Ngayon, ang gustong malaman ng ating mga followers, yung mga nanonood sa atin, ano ba ang susunod na tatahaking karera ni Arvin Santos? Ito, ngayon, dahil may oras pa naman, balak kong mag-file. Mag-file ng kaso sa partner ko. Hindi ako tatakbo ng politika. Dati, gusto ko tumakbo ng politika. Ngayon, parang nagbago na yung isip ko. Parang sabi nga ng iba, ng mga kaibigan natin, kung gusto ko naman tumulong, pwede naman ako makatulong kahit hindi ako nakaposisyon. Diba? So, sinusuportahan ko na lang. Total, nandiyan naman yung tatetatayan ko na ang mga family Pineda, nandiyan naman sila. So, support na lang ako sa kanila. And alam ko naman na maganda rin naman ang kalagayan ng mga kabalin natin pagka sila nakaposisyon. So, ngayon, hindi ko mo, ang ginagawa ko lang talaga, basketball, gym, business, at sundo, yun muna. Hindi ko muna inisip kung anong gusto kong So, gawin. sinusulit mo yung pagiging family man, ika nga. Kasi syempre, nung nagbabasketball ka, pare, yung oras, limited. Yes. Laro after the game, yung hindi nakikita ng mga fans, no? Yung araw-araw na practice, gym. So ngayon, na-enjoy mo ba ang pagiging tatay sa iyong mga anak? Ayaw naman, of course. nagkarado ka na. Of course, alam kasi nung time kasi na talagang busy ako. Pero kahit busy kami, o ako, talaga may oras ako sa mga anak ko. Nalalaro ko yung mga yan. Kaya lang ngayon, medyo busy na si Audrey, nasa FTU, nagbabalibol. Yung dalawang maliit ko na lang kasama rito, si Yogan at saka si Yona. Hindi ko lang na-enjoy siyempre yung pamilya. Siyempre, na-enjoy ko rin naman yung time na meron ako na nakapagpahinga ako. At the same time, nakapagpalakas. Wala ka bang plano, pare, mag-transition from player to coach? Ngayon, so far, tumutulong ako sa FTU Juniors. O nga pala, no? Kay Denok Miranda sa 16 under. Nag-share ako ng mga konting experience, knowledge, mga skills, and talk sa kanila para maging mahusay. Siyempre ako, mas concern ko yung attitude muna ng mga ganyang age eh. Kasi kailangan ituwid mo muna yung attitude kasi yung paglalaro ng basketball, nandiyan na yung passion nila eh. Yung attitude na lang talaga dapat i-correct, di ba? And yung ayoko muna
totally commit sa coaching kasi pagka nag-commit ka na, laging araw-araw dapat nandoon ka na. Hindi ko pa yung gusto, partner. Gusto ko hawak ko pa rin yung oras ko and tulong-tulong lang sa team pagka may suporta kay Denok Miranda, kay Coach Moriel, sa FTU kasi alam mo naman alma mater natin yan. Yan muna yung mga pinagkakabalahan ko so far. Ngayon, sinabi mo, partner, nakikilaro ka or sumasabay ka sa practice ng mga juniors, no? Or Yes. even siguro sa seniors ng FEU, baka sumasabay ka rin, no? Tanong ko lang, partner, kung ikukumpara mo yung era nyo sa era ngayon, ano pinagkaiba sa mga players natin ng mga varsity players ng schools natin ng time mo at yung mga varsity player ng schools sa panahon ngayon? Hindi, ang ngayon nag-upgrade na rin. Hindi naman natin masabi nag-upgrade. Pero nung time ko sa FTU, ilaban mo yung team ngayon. Nung panahon namin, kahit walang import, may ibubuga kami sa team nila ngayon. Kumbaga, hindi nila kami basta-basta tatalunin, pero hindi ko sinasabing sobrang lakas namin sa kanila. Pero sa ganda na samahan namin, may piyesa kami, bingo, kung series ang pag-uusapan, lamang kami doon. Pagka naglaban kami ng lineup. Pero alam ko na, ang sumunod na malakas yung time nila Terence, RR, Ramos, para yung mga team, yan yung sumunod na malakas eh. Pugoy, Belo, yan, alam ko yan yung lineup na medyo malakas sumunod nun. Palibang kila Big Pablo. Isang championship lang ang nakuha nun, di ba? Kayo, tatlo, kasama yung forfeited, di ba? Oo. Binalik yung isa na champion eh, ng Lasal. At saka ang pagkakaiba pa ngayon, swerte yung mga player ngayon kasi mas malalaki ang sweldo nila. Nakita mo naman, di ba? Pero hindi ka nga, yung EPU, okay naman, maganda naman yun, mas malaki na rin ang binibigay. Compare kami nung time na yon, sobrang max na kagad ako nun eh. Max Candy, yung lagi merong iba-iba flavor. Kompleto ako nun ba? Pero puro stab lang. Stab, 8,000 naman ako. Pero pare, talagang bigay todo, di ba? Paano kung malaki pa sweldo ko nung mga time na yun? Baka siguro, di natin alam. Tapos, basta nag-i-enjoy lang kami nung time na yun, maglaro talaga. Binibigay namin yung best namin kasi may gusto kaming yun yung kumbaga nakapunta ako ng FTU, nalaman kong televise, mga, di ba, sa Pampanga nung wala pa ako sa FTU, papustahan, dayo-dayo, kasama mga kaibigan kong tricycle driver, kaibigan ko mga tambay dyan sa Pampanga, sa Paralaya, sa Nicolas, sa San Fernando, yan, yung mga kaibigan ko. Halos naiikot ko na, kakadayo. Diba? Pusta. Pero nung UAP, nagamit ko lahat yung mga experience ko nung mga naglalaro ko, nakipagpustahan ako. Sabi nga nila, nung 17 pa lang ako, parang veterano na ako. Kasi nga, sobrang ako sa laro. Bugbog sa laro talaga. Kaya pagdating ko ng FTU, in-enjoy ko talaga yon. Hindi ko na, pinagbutihan ko na, nag-focus na ako na kailangan. Malapit na ako eh. Dalawang step, pwede ko palang maabot yung PBA. Parang yun nagbigay sa akin na may chance pala akong makapaglaro ng PBA. Yun eh. Parang Arwin, no? Nung time na naglalaro ka, alam naman natin na marami kang tinatawag na haters, no? So, paano mo in-handle yun during that time? Nung naglalaro ka pa sa PBA? Alam mo, yung mga haters at bashers, yan eh, para sa akin normal na yan sa buhay ng tao. Lalo na kami kasi nung naalala ko, nung buo pa ang pamilya namin, buhay pang mama at papa ko, namumuhay kami ng simpleng buhay sa Pampanga. Kahit doon sa may Pandakan, Manila, sa may Riles. Alam mo, may mga hindi naman kami sikat. Simpleng tao. Pero pag kami na-achieve kang maganda, kunwari nanalo ka lang ng ending, alam mo ba may basher ka pa, nanalo ka lang ng ending? May basher pa meron ka pang maririnig doon na ganyan. Alam mo, makikita mo yung tao eh. Kaya para sa akin, nung tinatahak ko tong basketball na to, o sports na to, para sa akin normal yan, given yan. Kailangan
kasama na yan eh. Kasama na yan sa buhay ng tao. Kailangan kaya mong i-handle. Yun lang naman ang importante. Kailangan kayanin mo lang i-handle yung mga ganyang basher. Makakarinig ka talaga ng mga masasakit na salita dyan. Lalo na ngayon sa profession ko, basketball. Siyempre, hindi naman lahat fans ko yan. Hindi naman lahat gusto ako yan. Di ba? Hindi naman lahat yan supporter ko. Malamang, yung iba dyan, maiinis talaga sa'yo. Kailangan, hindi mo personalin. Kasi normal lang talaga yan. Hindi kumbaga, siyempre, ayaw din nila natatalo. Naging fans din ako dati ng basketball eh. Di ba? Minsan aasaran talaga. Kumbaga para sa akin given. At yan din ang tinuturo ko sa mga anak ko. In fact, si Audrey, ay sila, ibang anak ko, sila Danica, Ella, si Jaden. Nung magso-social media yung mga yan, hindi ko makakalimutan, pinaalala ko sa kanila na kung kayo magso-social media, siguraduhin yung kaya nyo ang mga masasakit na salita. Kasi pwede kayong makarinig o makabasa ng mga masasakit na salita. Kasi kailangan hindi nyo ikakadamdam. Kailangan hindi ka wawala ng focus nyo. Alam nyo naman, maraming bully yan, di ba? Iba nagpapakamatay kasi hindi nila kaya. Kaya nire-ready ko kayo. Kailangan pagka social media kayo o naman ng ano nyo, di ba? Volleyball, basketball yung anak ko, at sports kayo, athlete kayo. Kailangan matibay ang damdamin nyo. Hindi lang sa laban, sa larangan ng sports kung ano man meron tayo. Kailangan matibay din ang damdamin natin at matibay din ang mindset natin. Bakit? Kasi marami yung pagka may ng damdamin mo, di ka na makakapag-focus. Maapektuhan na yung utak mo. Diba? Pero kung both side, matibay damdamin mo, matibay yung mindset mo, baliwala yan, bash. Yung mga bash na yan. Ipagpasa Diyos nyo na lang yan. Yes! At the same time, siyempre, sabi ko, sumikat ka. Siyempre, harapin mo yan. Di ba? Hindi pwedeng lahat ng tao sasambahin ka. Di ba? Normal yon para sa akin. Okay, very well said. No? Arvin, pare. Personal na tanong. Ano yung pinaka ayaw mong ugali ng isang tao? Yan. Medyo, ano na yan, no? Out of sports na yan. Ibang maganda yan. Dito sa Trust Talk TV natin, dapat may mga ganyan tayong tanong. Pero ako sasagutin ko yan, no? Ben naman, no, na tanong ko. Dapat ito, pagka sinasagot natin to, binibilang natin yung mga guesting natin na parang ako, pagka sinabi kong pinakayo kong ugali ng tao, plastic. Diba? Marami magsasabi niyan. Susunod na guesting natin, kung nga sila LeBron James, sinabi niya plastic. Di 2 points na. Malalaman natin kung baga may serving. Very ano na yan, laspag na. Marami na nagsabi na pinakaayaw ng ugali ng tao yan. Pero ako, number 1, plastic. Pangalawa, yung user. Diba? Tapos, siyempre, yung cooking. Ayaw ko rin yung cooking. Parang magbibigay ako ng 3. Plastic, user, at saka yung cooking. Yung nangunguking lang. Diba? Yung cooking ka. Tama. Yan ang pinakayo kong ugali ng tao na parang pagka may ganyan akong ugali ng tao, iiwasan ko na. Hindi ko na kailangan pagkakasaya ng oras para pakisamahan pa, pare. Alam mo yan, mag-partner tayo. Alam mo kung ano yung mga ayaw kong ugali. Diba? Mas gugustuhin ko pa yung prangka ka. Alam mo yon, sabihin mo yung masakit sa akin, yung mga hindi maganda. Diba? Mas gusto ko pa yung totoong tao talaga na kaya niya sabihin yung baho mo, yung pangit mong ugali. Mas okay sa akin yun. Okay. So, natapos tayo dun sa ayaw mong ugali, no? Ano naman yung pinaka gusto mong ugali ng isang tao o ng isang karakter na papasa bilang iyong kaibigan? Siyempre pare, meron ka rin to partner. Hindi ko sa binibuild up ang aking partner, no? Dahil matagal na rin kami magkakilala nito sa FTU. And yung isang ugali ni partner na talagang mapagkakatiwalaan. Wow. Yan, yung trusted mong tao na talagang alam mong laging na nandiyan dyan. Alam mo yon, yung papahalagaan ka rin at the same time, maaalala ka kahit maliliit na bagay. Yan ang mga gusto kong ugali, yung maliban dun sa trust mo na, kaya hiramin natin yung pinaka first words ng sports channel natin, yung trust, yung tiwala talaga. Pinakamahalaga yan sa tao. Gustong gusto kong ugali ng tao na mabait, yan, mapagkakatiwalaan. Pangatlo, simple, diba? Tapos, masaya lang. Hindi masyado, tapos malibas sa malakas ang faith kay Lord. Yan. Yan ang mga gusto kong ugali. May maka-Diyos din habang alam, hindi naman pwedeng
puro kalokohan lang pinag-uusapan nyo, di ba? Okay lang naman magkwento ng kalokohan eh. Hanggang doon lang naman yun. Pero dapat hindi mo nakakalimutan si Lord, lalo na sa buhay mo. Lagi nandiyan niya sa gitna ng puso mo. Nasabi mo, partner Arwin, yung faith kay Lord, gaano ba kalakas o kalaki o kataas ang faith ng isang Arwin Santos sa ating Panginoong Diyos na may kapal? Siguro pag sinabi ni Lord, kahit ikakamatay ko, basta alam ko na siya nagsabi, gagawin ko yun. Pag sinabi niya tumalon ako ng building, tatalon ako pagka si Lord na nagsabi. Ganun ang tiwala ko sa kanya. Kaya ako, ang lagi ko sinasabi na kung ang faith ang pag-uusapan, ako alam ko malakas ang faith ko kay Lord. Kasi naramdaman ko na yan, yung pagmamahal niya sa akin, kung saan niya ako hinugot, kung gaano ako kababa noon na medyo inangat niya ako ngayon. Kaya hindi ko nakakalimutan yun. Kaya wala rin sa akin dahilan para maging mayabang ako or maging mataas ako. Hindi ko gagawin yun. Pananatilihin kong nakatapak ang mga paa o talampakan natin sa lupa, pare. Kahit anong marating natin sa buhay, hindi natin makakalimutan yun. Si Lord kumbaga sabi nga nila, pahiram lang ito sa atin. Diba? Pwede nga mawala anytime pag pinabayaan natin yan. Alam natin si Lord ang may gawa ng lahat ng bagay sa buhay natin, kaya sobrang nagpapasalamat ako. Kung faith lang pag-uusapan, di ako kagaya ng iba na magsisimba, gagamitin ng mga salita ng Diyos, pero wala naman. Lagi naman nag-worry sa buhay, lagi naman umiiyak, or okay lang umiyak kasi baka naman ma-misinterpret ako. Okay lang umiyak sa ibang bagay. Pero para umiyak ka sa mga problema na parang, alam mo yun, yung ang hina ng loob mo. Kasi para sa akin, pagka mahina ang loob mo, mahina ang faith mo eh. Diba? Parang ako pare yung taong di naniniwala sa stress. Sa totoo lang. Kasi nung bata ako, nung mahirap kami doon sa Pandaka, walang hindi ko naririnig yung stress, pare. Ngayon medyo naging umangat tayo ng konti sa buhay, pare, naririnig ko yung mga stress. Sabi ko, ganun ba yun? Pagka pang mayaman ba, stress? Dati kami, pahinga lang, pagpagod lang narinig ko lang, pagod. O, pahinga lang kami. Oo, sakit ng katawan, di ba? Pahinga lang kami, kailangan itulog. Pero, ang ginagawa namin noon, nagbabakal bote, nagpe-pedicab, nagmamamasada sa baha, walang ilaw, ang daming hirap ng buhay, pero never kong ginamit yung stress. Kasi para sa akin, pare, ang stress na salita, hindi ko ewan ko sorry to say, yung iba kasi, ginagamit na rin kasi ng mga doktor yan, pero ako talaga, hanggang mamatay ako, hindi ko gagamitin yung stress na yan. Dahil ang stress kasi para sa akin, isang kahinaan ng tao. Na Tama. Stress dahil hindi nila kayang humandle ng mga mabibigat na problema sa buhay. Ako hindi, kasi si Lord ang partner ko, di ba? Kaya malakas ang faith ko eh. Kung binibigyan niya sa akin to, kaya ko to, kakayanin ko to. Kasi nandiyan siya. Para sa akin, ako ba, kung buhay si Lord, harap sa'yo, Lord, stress lang to. Ay, kaya ba natin sabihin yun, pare? Lord, stress lang to, kaya pasensya na kayo. Hindi natin sasabihin yun. Anong stress? Sasabihin sa'yo ni Lord, batukan ka nun. Anong stress? Ano pa ako? Diba? Sinasabi mo, stress, hindi ko kayang yun yung mo. Hindi pwedeng gano'n. Kaya ako, yun yung pananaw ko eh, pare. Hindi ako naniniwala sa stress talaga, promise. Natatawa lang ako pag narinig yan. Kahit yung asawa ko nagsasalita ng ganyan. Natatawa na lang ako. Respeto na lang sa kanila yun. Isa pang tanong, ano ang magpapalungkot sa isang Arwin Santos? Kasi maraming nagsasabi itong si Arwin Santos, pag nasa loob ng court, talagang brusko, talagang seryoso, talagang a force to reckon with. Tapos outside the court, nakikita itong Arwin Santos, laging nakangiti, palabate. Ngayon, ang tanong ko, partner, ano ang magpapalungkot o saan nalulungkot ang isang Arwin Santos? Alam mo pare, partner, dito ko lang i-share din ito sa ating podcast, ako kasi masayahin tao ko, bata pa ako, kahit anong hirap dumating sa amin ng time na yun. Dumating nga sa point na halos matangay na ng bagyo yung bahay namin, pero nauwa ko pa rin maging masaya kahit na sa kalagitnaan ng hirap ng buhay namin noon. Pero sobrang nagpapasalamat pa rin ako talagang dahil hindi naman lahat ng tao dito sa mundo nagkakaroon ng mga ganitong achievements kagaya ng narating ko. Kaya sobrang thankful ako doon. Pero
doon sa tinatanong mo sa akin, kalungkutan ng side ng buhay ko. Siyempre, unang-una, iano na natin, siyempre yung, isama na lang natin yung sa San Miguel na Na-trade ka. oo, hindi ako gusto pa makapaglaro sa kanila. Ay, nakakalungkot kasi alam ko kaya ko pa eh. Pero, okay, again, hindi ko pine-personal yon. Thankful pa rin ako doon. Sinabi ko lang, kahit nalungkot ako doon, kahit pa paano. Pero sa akin, okay na yon. Pangalawa, siyempre yung pagkawala wala na yung mama ko. Siyempre, nawala na yung tatay ko noon eh, 2000. Tapos nawala pa yung mama ko ng year 2016 na hindi niya naabutan yung retirements ko. Siyempre, namimiss ko pa rin yung mama ko kasi joker yung mama ko eh. Sayang, marami pa naman akong pangarap pa sa kanya. Kaya alam ko naman kung anong gusto niya eh. Alam ko kung anong gusto niya. Huwag kong pabayaan ng aking mga kapatid. At alam naman ng Diyos at ng mama ko na hindi ko naman sila pinapabayaan. Alam niya na yun. Siyempre, isa rin nakakalungkot. Siyempre, hindi kami masyadong nakikita-kita ng aking mga kapatid. Pero, lagi ko pa rin pinagpipray. Lagi pa rin akong positive na siguro may mga tamang panahon para maayos ang lahat. Pinagpipray ko naman na lagi sana maayos ko yung mga maliliit na lungkot ng buhay ko. Yun lang, hoping ako lagi na sana dumating yung point na maging okay na ang lahat. Okay, very well said, no? Kung papipiliin ka ng pagkakataon, kung may tinatawag na time machine, ano yan? Pipiliin mo ba rin ba kung ano ang naging buhay mo ngayon or mag-iiba ka ng landas? At bakit? Kung may time machine, kung pwede kang bumalik. Siguro, siyempre, about basketball or about Yes, about basketball. Pipiliin ko pa rin siyempre yung nangyari sa akin. Dahil hindi sobrang ganda naman talaga ng nangyari sa buhay ko at alam ko din yun. Sabi ko hindi lang talaga, parang ano lang yun eh, yung nangyari sa buhay ko hindi naman sobrang perfect. Kailangan talaga may konting di ba? Kaya tanggap ko yun. Basta ako, kung mabubuhay ako ulit o may babalikan ako, gusto ko ganito pa rin. Okay lang sa akin. pa rin yung school na pipiliin mo, pala. Ha? FEU pa rin na school ang pipiliin mo. Oo naman, FEU, pwede naman. Pwede rin, kala ko kasi PBA lang eh. Pero nung UAP, pwede rin Lasal. Kasi yung Lasal, ang FEU kasi may pa-take out lang na chocolate eh. Sa Lasal, steak, may pasalad. Boy, big time. Diba? Akala ko kaya pipiliin mo yung Lasal kasi para hindi ka mabutukan ni Salgado. Isa pa yung partner. Siguro hindi ako mababatukan ng Lasal. Siguro mababatukan nila nun baka si Coach Bert. Pero parang nakakatawa yan, no? May naalala akong nung nagpunta ako ng Lasal bago FEU. Ano kami noon eh, mga 7 player kami noon eh. Kasama ko sila, anak ni Ato Agustin, si Mark, yung mga BJ Santos, yan, nakasama. Basta 7 kaming player. Tapos, nakalaban namin tong mga Lasal, binubuli kagad kami. Sabi ko, ako sanay ako sa bully, di ba? Laro talaga ako, pag-pisikalan. Kasi gustong gusto akong kunin ng Lasal noon. May offer sila sa akin, maganda rin yung offer nila. Hamak ang layo sa offer ng FEU. Pero, naalala ko lang na awkward, yung Salgado, kasi nadudu si Manny Salgado eh. Diba? Alam mo kung di ko matatandaan pangalan nun, kung di pa ako binatukan nun eh. Kasi, nakakapagtaka, nung after nung nangyari na yon, diba? Mamakbo siya, ganyan. Hindi siya nagsosorry. Tapos sinasabi niya sa social media na nagsorry na daw siya, nag-text din siya. Kanino? Wala na kaming natatanggap. Hindi, siyempre, ini-interview ako ng mga time na yun. Sabi niya, ang dami kong interview nun, pare, kaliwat kanan. Para akong si, LeBron James. Kabilaan yung interview, pare. May Mike Enriquez,
Cesc Drilon, Boy Abunday, mga ganun. Basta daming interview sa akin nun. Sobrang, alam mo yun, talagang feel ko, sobrang sikat ko nung time na yun eh. Nabatukan ako eh. Parang gusto ko magpabatok ulit eh. Hindi. Pero ang gusto ko mangyari nun, yan hindi ko maalala, yung humihingi ng tawad tong Salgado. Kaibigan pala siya ni Danny Spirito, ang aking best agent ng Ninong buong boss. mundo. Ninong boss, get well soon. Oo, Danny Spirito, get well soon. Pinagpe-pray ka namin lagi. Kumpare pala niya. Kung di pa dahil kay Boss Danny, hindi kami magkakaroon ng communication. Sabi ko, boss, ano pala yan? Kaibigan mo pala yan. Sabi ko gano'n. Oo gusto na kasi nakaban nga sa ano eh. Kasi hinihintay ko lang naman siya lumapit. Sabi ko, ang Diyos nga nagpapatawad. Di ba pare? Yan ang mga ano natin eh. Ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa. Di, eto na, okay na. Anong samba? Sabi, samba tayo. Kakakain, magtitreat ng pagkain. Ganyan. Oh, sige. Sabi ko gano'n, saan daw? Sabi pa nga ni Boss Danny, Chinese yata, Chinese food. O sige, okay lang. Sabi ko gano'n, para matapos na yan, para makanood na rin siya ng game ng UAP. Kaya siyempre, pare, kainan. Ang mama ko, nandoon, nakita rin na kasi ni mama ko, paano ko binatukan eh. O mama, buya, kama kami, mga 7 yata kami. Parang talagang, uyog eh. Para sila naman ang gagastos. O tara, lubusin natin, ganyan. Ang problema pare, pagdating namin doon sa restaurant, may mga order na. What? Aba, parang parang na-awkwardan ako ba? Parang hindi ko gusto pare nangyari. Sigurado ko. Parang tinitignan ko sila, may kasama pa siyang isang babae nun, hindi ko maalala. Binulungan ko si Boss Daddy, boss, ano ba to? Bakit may order ka agad? Hindi man tayo pera kung anong gusto natin i-order. Di ba dapat yun yung tama? Kami, hindi kami lumaking mayaman. Pero kami, kung ako malilibre ng balot, anong gusto mo? Tatanungin ko muna, balot o Penoy? Di ba? Pag may kaibigan tayo, ito, may order na. Mali ba nila kung allergy ako doon? O hindi namin gusto yung pagkain? Dapat ang tamang proseso nun, tanungin mo, ba-orderin mo sila. Sabi ko sa isip, sabi nga ng mama ko, ano ba to? Magpapasalamat na lang, mag-sorry na lang. Ganito pala ugali nito, sabi ng ganon. Sige, mama, huwag ka mag-alala. Umupo tayo. Pare, tawag ako ng waiter. Waiter, social pa. Waiter. Menu, please. I like this. I like this. Oh, Naging I like makaturo this. ka na ha. Oh, pare, I like this. Okay. Order talaga ako, pare, kinain namin. Tapos, pare, matindi, hindi kami nag-uusap. Andun sila sa table. Diba? Diba sa kami kain para matapos na yung issue. Ako, pinatawad ko naman siya. Papunta pa lang ako sa venue sa restaurant. Pinatawad ko na siya. Okay na yan. Ang matindi, may bad na naman. Parang meron na naman na hindi na naman ako nagustuhan. Hindi man siya nag-offer. Sa dami ng pare na ang dami na sayang na pagkain yung mga in-order nila. Hindi naman halos nagalaw Hindi man lang nag-offer na, ay, baka may gusto kayong i-take out o ano. Walang ganun pare, walang offer. Sabi ko gano'n, sabi ko, tinawanan ko na lang, pero sobrang grabe, yung mga ganong ugali. Kumbaga sa akin, ano yan waps, ganun para mga comics, waps, boom, ganun dapat yun ganun. Pare, diba? napaka-bigs ng oras at napakasarap ng talakayan natin. Itong first Oo. episode natin, talagang mainit na mainit at magandang pambungad dito sa ating Trust Talk TV. So, ano ang parting words mo, partner, sa ating mga manonood, sa ating mga followers? At syempre, i-invite mo na rin siya, partner, ng mga followers natin na i-follow ang ating Trust Talk TV. Ay, siyempre, unang-una, siyempre, sobrang, alam mo, nag-enjoy ako sa usapan natin, partner, no? Parang gusto ko lagi akong ini-interview, no? Pero ganun pa man, marami tayong mga na-open up na issue na hindi naman normal na nasasabi ko lang sa mga ibang nag-i-interview sa akin. Pero sa lahat po ng mga nakikinig at mga tatangkilik po, tangkilikin niyo po sana ang aming podcast, ang Triple T, Trust Talk TV Sports Channel. Suportahan niyo po ito at para makipagkwentuhan at abangan niyo po ang aming mga guests. Magkakaroon din po kami ng mga parang surprise na question po sa inyo na hindi nyo inaasahan at magbibigay po kami ng mga premyo
sa inyo. Parang kulitan lang po natin. Kuya, nakikita niyo po yung mga background namin. Yan, yung Lebron James. Pamimigay po ng partner ko yan. Huwag kayong mag-alala. Very well. Kaya, supportahan niyo po ang Triple T Trash Talk TV Sport Channel. Mabuhay po kayong lahat at At ito naman po ang inyong lingkod, si Noel Ongklinko, King Noel. Hanggang sa susunod na linggo, Trash Talk TV.